Yan guys, isang magandang araw ulit sa ating lahat at welcome back sa aming YouTube channel. At andito na naman kami ngayon sa aming project sa San Juan. At ang video aming ipapakita ngayon ay yung pagkakabit ng truck socket. Ayan, so ipapakita namin kung paano ito kinakabit at ano ang mga kagandahan ng truck socket na ito. And guys, let's go! Then guys, mag-unboxing muna kami ngayon. At yan yung laman ng ating box na yan ay yung ating truck socket na ikakabit sa Clean Kitchen. Adapter po yan, male adapter. Yan yung kinakabit sa truck socket. Yan, yung mahaba na yan na nakabox ay yan yung truck socket. Yan, nakabalot pa siya kasi bagong-bago pa ito. Ayan, yan yung mukha niya, silver. Ayan. So, isang metro o 1 meter lang po ang haba niyan. At yan, meron siyang butas na pag-i-screwhan. So dalawa yan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At yun, ang ilalim ay meron siyang kanal. So sa kanal na yan ay pwedeng paglusutan ng wire. At yan na nga yung mukha ng ating male adapter. So 5 piraso lang yan. Yan o. Kung makikita natin sa ating mga ilaw ay mayroon din tayong mga truck light. So yan ay truck socket naman siya. At kung gusto niyo naman ng direksyon, yan yung kanyang adapter, male adapter usage analysis. Yan. At yan yung kanyang laman sa ilalim. Yan yung kukunik doon sa truck socket. Kapag inikot, kukunik siya sa power supply. AC install lang yan guys. So yan ating dinidemo ngayon. Pinapakita namin kung paano siya nakapisto. Yan, pwede nyo po siyang ibalanse. Pwede nyo po siyang ipaling kahit saan. Ayan o. Pwede sa kaliwa, pwede sa kanan. Depende sa inyong gusto. Pwedeng dikit-dikit or malayo ang agwat. Pero mas maganda kung ibalanse nyo na rin. So, dapat yung grounding niyan guys ay nasa taas banda. Kasi may pangalan yan. Yung up niyan ay yung grounding niya. At ayun na kanyang switch sa bandang kanan. Ayun no. So yun, ganun lang siya oh. Dapat nasa taas yung grounding. Ayan. At sa ilalim yan yung kanyang terminal. So mayroon siyang tatlong terminal. Tatlo yung kanyang terminal dahil meron siyang grounding. Yan. Meron naman siyang direksyon kung saan ikakabit yung ating wire, yung supply. Yan, may sa grounding at mayroong sa line. So yan, nandito tayo sa Clean Kitchen area. At hindi pa natin matatawag na clean ngayon yan kasi makalat. Joke lang. So doon namin ikakabit yan. Kung anong taas nung nakikita nyo yung outlet na yan, ganyan na rin po kataas yung amin pong truck socket na ikakabit. So putulin lang yung naka-splice na wire papunta doon sa kabilang utility box kasi nga hindi na kailangan yung box na yun. So yung tinuturo ko, yan yung kanal niya.
para dyan ilagay yung wire papunta sa terminal kasi nga malayo. Yan, papasok natin dyan, tapos lalabas doon. Yan, sa tinuturo ko na yan, may butas yan, tapos papunta dyan sa terminal. Yan. Tapos yung side niyan, yan o, tinuturo ko na yan. Pwede rin ang power supply magmula dyan. Kung naka-expose yung inyong wire, pwede din doon dumaan. At syempre, huwag po natin kalimutan yung level bar kapag tayo ay magkakabit na. Napakahalaga po niyan para pagkabit ng ating truck socket ay tuwid. So yan, napaumanin lang po sa mga dumadaan ng mga sasakyan na inyong naririnig. Ayan, kailangan tuwid siya para maganda. At syempre, kailangan lagyan muna natin ng lapis pag na i-balance na natin. Yan, kagaya niya, no? At yung paglalagay ng screw, dalawa lang. So number 6 lang yung screw niyan. Yung number 6 lang yung tox na ilalagay. Yan, ganyan lang. Yung isang butas kabila. Napakadali lang nito i-install, guys. Kapag gusto niyo pong mag-install ng ganyan, pwede. Kayang-kaya nyo na po ikabit yan. Siyempre, off nyo lang po yung power supply sa breaker para hindi delikado. Diba? Ayos ang pamukpok, no? At siyempre, dudugtungan natin yung wire kasi mga iksi. Siyempre, kailangan may grounding kasi grounding type yung ating truck socket. At ating susukatin para yung ating wire ay tamang-tama lang doon sa ating ikakabit na paglalagyan ng supply. Yun, wag naman kapusin. Mas maganda medyo may allowance para paglagay nyo ay sakto lang, o kaya pwede nyo pang putulan kapag mahaba. Kasi pag kumapos yan, uulit na naman kayo kasi hindi siya aabot. At syempre, kailangan lang natin lagyan ng tape, electrical tape, para siya ay sila hindi maghiwa-hiwalay kapag ilagay na doon sa kanal ng ating truck socket. So napakahalaga niyan. Yung tape lang na mabuti. At yan, nakikita nyo pala, binabarinahan namin para dyan namin idaan yung wire para sumakto siya doon sa kanal na nasa ilalim ng truck socket. Ayan. Ayan, kailangan lang natin balutin. Pwedeng electrical tape, pwedeng mica tube kung meron kayong mica tube, para maiwasan lang na masugatan yung ating wire. So ipapasok muna natin yan, susukatin muna natin. So wag muna nating i-screw yung ating truck socket. So ipapakita natin mamaya kung paano. So i-fix lang natin dyan ng maayos sa loob ng truck socket yung mga wire. Yan, ganyan. Kailangan walang lumalabas. Yan. So pag nasukat nyo na, guys, ganyan, sukat nyo na yung wire papunta dun sa terminal. Ayan, tinanggal namin ulit at balatan nyo na at papasok nyo na dyan sa tatlong terminal. So ganyan ang ginagawa natin kasi nga mas mahirap na yan ikabit kapag mas mahirap na ipasok yung wire sa mga terminal kapag nakapix na yung ating truck socket. Hindi nyo na ma-adjust yung wire nyan.
dahil ang supply nga ay nagmula sa kaliwa banda at dumaan dyan sa ilalim ng truck socket. So kapag nakakabit na yung truck socket at saka natin ilalagay yung wire, mahihirapan po kayo. Kaya yan, dapat ilagay muna yung wire bago ikabit yung truck socket sa wall. Yung taas pala niyan guys, depende sa inyo. Pero kung ganyan na may abang na nga, ay kailangan doon nyo na rin itapat. Lalo na kapag finish na po yung inyong wall at may tiles na at gusto nyo magkabit ng ganyan. So ito ay kailangan ganyan yung ating gagamitin sa ating mga kusina, kasi nga kung marami tayong isasaksak ay yan ang magandang gamitin. So mas maganda yung kanyang forma kasi pag ganyan kaysa sa mag-extension kayo. Pwede nyo po i-search yan sa Google. Meron kayong makikita na iba't ibang klase ng truck socket niyan. Depende sa haba. At yan pala guys ay 25 ampere lang ang capacity niyan. Dapat yung inyong isasaksak dyan ay hanggang 25 ampere lang. Huwag kayong sumubra doon sa 25 ampere. Kasi may tendency na masisira o masusunog yan. Yan. So, easy to install lang. Yan na siya, oh. So, ayos na. Yung isang screw na lang. Kailangan pag nag-screw kayo yan ay tamang-tama lang po yung higpit. Yung hindi lang siya kailangan gumalaw. Ayan. O, diba? Ganda. O, yan. O, ganun lang, oh. Napakadali lang po yan. At kayang-kaya nyo sa inyong bahay. Yan, atin naman pong ipapakita ngayon yung pagkabit naman nitong ating mga male adapter. Yan. Yung grounding yan nasa taas. So, pipwesto muna natin. Ibabalansin muna namin yan. Mas maganda kasi guys nakabalance para mas maganda-ganda naman tingnan. Pangit din naman kapag dikit-dikit. Mapangit din naman kapag yung iba dikit, yung iba magkadikit o yung iba ay magkaiwalay. Yan lang, oh, ganyan lang, oh. Pagkalagay nyo ay pihitin lang pataas. Kailangan naka-align lang yung kanyang pinaka-terminal doon sa loob, naka-align. So ayan, okay na. Tatakpan lang ulit yan para hindi basukin ng alikabok. Ayan, maraming